Doktora, may pasyente po sa labas. Kanina po naghihintay. Saad ng isang nurse. Sino ba yan? Sabihin mo maghintay sila. Hindi ko kailangang magmadali para sa kanila. Marami pa ako inaasikasong paperwork dito, oh. Saad ni Lizelle nang hindi man lang tumingin sa nurse. Pero Dok, mukhang mahina na po yata siya. Tsaka galing pa po sa malayo eh. Saad ulit ng nurse, na para bang nag-aalangan. Wala akong pakialam kung saan siya galing. Kung hindi siya makapaghintay, edi lumipat siya ng ospital. Hindi ako tumatanggap ng mga pasyenteng walang disiplina dito. Saad ni Lizelle, habang padabog na isinara ang kanyang folder. Next patient, muling sugaw ni Lizelle habang padabog na inaayos ang mga gamit sa kanyang mesa. Hindi kalaunan ay dahan-dahang bumukas ang pinto, tsaka dahan-dahang pumasok ang isang matandang babae. Gusot-gusot ang suot nitong lumang t-shirt, tsaka may mga punit ang laylayan ng kanyang maluwag na pantalon. Amoy kalsada ito. Pinaghalo-halong amoy ng anghit, usok, tsaka alikabok. Nakayuko ang matanda habang dahan-dahang humahakbang. Ano ba naman yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Nurse, bakit niya pinapasok dito ang ganitong tao? Pasensya na po, doktora. Gusto ko lang po sanang magpatingin kasi nahihirapan akong huminga. Mahinang saad ng matanda. Hindi to charity ward ano? Kung wala kang pambayad, doon ka sa public hospital pumunta. Huwag mong dudumihan yung klinik ko. Tingnan mo nga yung sarili mo. Amoy na amoy ka hanggang dito sa pwesto ko. Wala ka bang pamilya na mag-aasikaso sa'yo? Bakit hinahayaan kang gumala ng ganyan? Saad ni Lizelle habang nakataas ang kilay. Napakadumi mo, oh. Nakakadiri ka. Wala po akong matutuluyan, doktora. Wala rin po akong kamag-anak na gustong tumanggap sa akin kaya sa kalsada na lang po ako nakatira. Pero kailangan ko lang po talaga ng gamot. Paliwanag ng matanda habang pilit na tumatayo ng matuwid. Wala akong pakialam sa kwento mo. Marami akong pasyenteng nagbabayad ng tama na mas deserving ng oras ko. Lumabas ka na bago ko patawagin ng security para kaladkarin ka sa labas. Ang dumi-dumi mo. Saad ni Lizelle sabay turo sa pinto. Dahan-dahang tumalikod ang matanda. Lumabas siya ng klinik nang walang kibo. Habang si Lizelle naman ay patuloy sa pagrereklamo sa kanyang nurse tungkol sa pulubing pumasok sa klinik niya. Linisin niyo yung upuan na inupuan niya. I-disinfect ninyo ang buong kwarto. Ayoko ng mikrobyo dito. Saad ni Lizelle sa nurse. Opo, Dok, pasensya na po talaga. Saad ng nurse habang mabilis na kumukuha ng panlinis. Habang nag-aayos ng mga records, may napansin naman si Lizelle sa isang luma tsaka lukot na papel sa sahig. Malapit sa pintuan kung saan dumaan ang matanda. Padabog siyang tumayo para pulutin to na animong balak ng itapon ito sa basurahan. Pero bago niya nagawa yon, napansin niya ang isang pamilyar na sulat kamay. Binuksan niya ang papel, tsaka halos tumigil ang tibok ng puso niya nang makita kung ano nakasulat doon. Isa itong lumang class record, tsaka isang picture. Sa picture makikita ang isang batang babae na payat. Madungis, pero nakangiti habang kayakap ang isang teacher na suot na salamin. Sa likod ng picture may nakasulat na, para sa paborito kong estudyante, Lizelle. Proud ako sa iyo, anak. Ma'am Flor. Nanigas si Lizelle sa kanyang kinatatayuan nang maalala niya lahat ng alaala niya kay Flor. Hindi pwede. Si Ma'am Flor ba? Bulong ni Lizelle habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to the channel! Kamusta po kayo? Sana'y okay kayong lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Saang lupalop man kayo naroroon. Comment nyo naman sa baba kung taga saan kayo at mula saan kayo habang nanonood ng video na ito. At anong oras na sa inyo dyan? Ngayon ay 8:00 na habang ginagawa ko tong video na to. Nagbabalik na naman po si Ate Jane at maghandog sa inyong panibagong kwento. Ang bida sa ating kwento ngayong araw ay si
Lizelle, at ang title ng ating kwento ay Doktor na Masungit, Tinaboy ang Pulubing Pasyente na Kanyang Retired na Guru Pala. Very interesting. Paano kaya no kung yung pulubing yun pala ay ang taong minsang humubog para sa iyong kinabukasan? Mga ka-Ate Jane, panoorin natin ang kwentong to dahil minsan, ang mga taong minamaliit pala natin, sila pala yung dahilan kung bakit tayo nakarating sa kinalalagyan natin ngayon. So kung ready ka na, magsimula na tayo. Lizelle, halika dito. Huwag kang mahihiya. Kumain ka muna dito. Saad ni Floor habang inilalapag ang isang balot ng mainit na kanin, tsaka ulam sa ibabaw ng lamesa sa loob ng faculty room. Ma'am, nakakaya na po talaga. Halos araw-araw na po akong binibigyan ng pagkain ninyo. Baka po wala nang matira sa inyo. Sagot ng batang si Lizelle. Ano ka ba? Huwag mong isipin yon. Alam ko namang simula nung nawala ang nanay mo, nahihirapan na kayo ng tatay mo. Ang gusto ko lang naman, huwag kang mag-aaral ng gutom. Paano papasok ang mga lesson sa utak mo niyan kung yung sikmura mo ay kumakalam, hindi ba? Salamat po talaga, ma'am. Kayo lang po ang laging nakakaalala sa akin dito sa school. Promise po, pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko para hindi masayang yung tulong ninyo sa akin. Saad ni Lizelle habang binubuksan ang balot ng pagkain. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Alam kong matalino ka, Lizelle. Malayo ang mararating mo, balang araw. Ikaw naman ang magsisilbing liwanag sa ibang tao. Basta tandaan mo, kahit na anong mangyari, maging mabuti ka lang. Sad ni Floor habang nakangiti ng matamis sa kanyang paboritong estudyante. Lumipas ang mga buwan at naging kakampi na ni Lizelle si Floor sa lahat ng bagay. Sa tuwing wala siyang baon, alam niyang may naghihintay sa kanya sa faculty room. Hindi lamang pagkain ang binibigay ng teacher, kundi pati na rin ang mga gamit sa eskwelahan na hindi na mabili ng tatay niya dahil sa hirap ng buhay. Ma'am, tingnan niyo po ito. Perfect po ako sa quiz natin sa science. Saad ni Lizelle habang pinapakita ang kanyang papel. Ang galing naman ng anak ko. O siya, dahil dyan, may dagdag kang baon mamaya. Ipagpatuloy mo lang yan, ha? Sabi ni Ma'am Flor habang niyayakap ang bata. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Dahil kinabukasan lang, pagkatapos ng lahat ay binalita naman kay Lizelle na kukunin na siya ng isang mayamang mag-asawa na malayo sa kanilang probinsya. Ma'am Flor, aalis na po ako. Isasama na raw po ako ni na tito tsaka tita sa Maynila. Doon na raw po ako mag-aaral. Saad ni Lizelle habang umiiyak sa harap ng kanyang teacher. Huwag kang umiyak, Lizelle. Dapat ngayon matuwa ka kasi magkakaroon ka na ng mga magulang na mag-aalaga sa'yo. Tsaka makakapagbigay pa ng lahat ng kailangan mo. Isipin mo na lang, matutupad lahat ng pangarap mo kung sasama ka sa kanila. Saad ni Flor habang pinapahira ng mga luha sa pisngi ni Lizelle. Pero ma'am, paano po kayo? Wala na pong yayakap sa akin. Saad ni Lizelle habang humihikbi. Nandito lang ako lagi. Sa puso mo, iha. Tsaka balang araw, kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo, bibisitahin mo naman ako, di ba? Ipangako mo sa akin. Magpapakabait ka doon, tsaka huwag kang magpapaape kahit kanino. Saad ni Ma'am Flor habang mahigpit na niyayakap si Lizelle sa huling pagkakataon. Opo ma'am, pangako po. Hindi ko po hahayaan na api-apihin lang ako ng ibang tao. Saad naman ni Lizelle habang kumakala sa yakap. Nang dumating ang araw ng pag-alis niya, bitbit ni Lizelle ang mga aral tsaka mga bilin ni Ma'am Flor. Sa bagong buhay niya sa Maynila, kasama ang kanyang mga mayamang magulang, unti-unting nabuo ang bago niyang pagkatao. Lizelle anak, kailangan mong maging matatag. Sa mundong ito, kapag mahina ka, tatapak-tapakan ka lang ng mga tao. Kailangan mong laging nasa taas. Saad ng bago niyang nanay habang binibilhan siya ng mga damit. Opo, mama. Alam ko na po yan.
Saad naman ni Lizelle habang tinitingnan ng kanyang sarili sa salamin. Habang lumalaki, nagiging porsigido si Lizelle sa kanyang pag-aaral. Naging valedictorian siya sa high school, tsaka nakapasok sa isang magandang university para kumuha ng medicine. Pero, kasabay ng kanyang pag-angat sa buhay, unti-unti ring nagbago ang ugali niya. Yung dating mapagkumbaba tsaka mahiyain na batang si Lizelle, napalitan ng isang babaeng perfectionist, mapagmataas, tsaka laging nakataas ang kilay. Hindi ko matatanggap ang ganitong klaseng trabaho, ayusin niyo to. Saad ni Lizelle sa kanyang mga kasamahan sa isang group project ng college siya. Lizelle, konting pagkakamali lang naman yan. Pwede naman nating ayusin ng mahinahon. Saad ng isa niyang kaklase. Hindi mo kailangang sumigaw, okay? Walang puwang ang mga konting pagkakamali na yan sa bokabularyo ko. Kung gusto niyo ng mataas na grade, edi sumunod kayo sa gusto ko. Kung ayaw niyo, edi umalis na lang kayo sa grupo ko. Saad ni Lizelle, sabay talikod sa kanila. Ginamit niyang kaniyang katalinuhan tsaka yaman para protektahan ang sarili. Pero sa proseso nun, nagawa niyang itaboy ang mga taong nakapaligid sa kaniya. Hanggang sa naging ganap na siyang doktor. Doktora, may pasyente po sa labas. Kanina pa pong naghihintay. Saad ng nurse. Sino ba yan? Sabihin mo maghintay sila. Hindi ko kailangang magmadali para sa kanila. Tsaka marami pa ako inaasikasong paperworks dito. Saad ni Lizelle nang hindi malang tumitingin sa nurse. Pero Doc, mukha yatang nangihina na po siya tsaka galing pa po sa malayo. Saad ulit ng nurse sa para pang nag-aalangan. Wala akong pakialam kung saan siya galing. Kung hindi siya makapaghintay, edi lumipat siya ng ospital. Hindi ako tumatanggap ng mga pasyenteng walang disiplina dito. Saad ni Lizelle, habang padabog na isinara ang kanyang folder. Ito na ang naging buhay ni Lizelle. Isang mahusay na doktor, tinitingala dahil sa kanyang galing. Pero, kinatatakutan dahil sa kanyang ugali. Next patient! Muling sigaw ni Lizelle habang padabog na inaayos sa mga gamit sa kanyang mesa. Kanina pa siyang naiirita sa dami ng mga taong labas-masok sa kanyang klinik. Hindi kalaunan ay dahan-dahang bumukas ang pinto tsaka dahan-dahang pumasok ang isang matandang babae. Gusot-gusot ang suot nitong lumang t-shirt tsaka may mga punat ang laylayan ng kanyang maluwag na pantalon. Amoy kalsada ito. Pinaghalu-halong amoy ng anghit, usok, tsaka alikabok. Nakayuko ang matanda habang dahan-dahang humahakbang. Ano ba naman yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Nurse? Bakit niyo pinapasok dito ang taong to? Sigaw ni Lizelle nang hindi malang tinitingnan ang mukha ng matanda. Agad siyang kumuha ng alkohol, tsaka nag-spray sa hangin na para bang diring-dire sa presensya ng taong nasa harap niya. Pasensya na po, doktora. Gusto ko lang po sana magpatingin kasi nahihirapan na po akong huminga. Mahinang saad ng matanda. Hindi to charity ward. Kung wala kang pambayad, dun ka sa public hospital pumunta. Huwag mo dudumihan ang klinik ko. Tingnan mo nga yung sarili mo. Amoy na amoy ka hanggang dito sa pwesto ko. Wala ka bang pamilya na mag-aasikaso sa'yo? Bakit hinahayaan kang gumala ng ganyan? Saad ni Lizelle habang nakataas ang kilay. Napakadumi mo. Nakakadiri ka. Wala na po ako matutuluyan, doktora. Wala na rin po akong kamag-anak na gustong tumanggap sa akin kaya sa kalsada na lang po ako nakatira. Pero kailangan ko lang po talaga ng gamot. Paliwanag ng matanda habang pilit na tumatayo ng matuwid. Wala akong pakialam sa kwento ng buhay mo. Marami akong pasyenteng nagbabayad ng tama na mas deserving ng oras ko. Lumabas ka na bago ko patawagin ng security para kalad ka rin kapalabas. Ang dumi-dumi mo! Saad ni Lizelle, sabay turo sa pinto. Dahan-dahan namang tumalikod ang matanda. Lumabas siya ng klinik nang walang kibo. Habang si Lizelle naman, patuloy sa pagrereklamo sa kanyang nurse tungkol sa pulubing pumasok sa klinik niya. Linisin niyo yung upuan na inupuan niya. I-disinfect ninyo ang buong kwarto. Ayoko ng mikrobyo dito. Saad ni Lizelle sa nurse.
Opo, Doc, pasensya na po talaga. Sad ng nurse habang mabilis na kumukuha ng paninis. Habang nag-aayos ng mga records, may napansin naman si Lizelle na isang luma tsaka lukot na papel sa sahig. Malapit sa pintuan kung saan dumaan ang matanda. Padabog siyang tumayo para pulutin ito na animong balak na itapon to sa basurahan. Pero bago niya magawa yon, napansin niya ang isang pamilyar na sulat kamay. Binuksan niya yung papel tsaka halos tumigil ang tibok ng puso niya nang makita kung ano ang nakasulat doon. Isa itong lumang class record at tsaka isang picture. Sa picture, makikita ang isang batang babae na payat. Madungis pero nakangiti habang kayakap ang isang teacher na may suot na salamin. Sa likod ng picture ay may nakasulat na, "Para sa paborito kong estudyante, Lizelle, proud ako sa iyo anak, Ma'am Flor." Nanigas si Lizelle sa kanyang kinatatayuan nang maalala niya lahat ng alaala niya kay Flor. Hindi, hindi pwede. Si Ma'am Flor ba? Bulong ni Lizelle habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Agad niyang binuksan ang pinto ng kanyang clinic tsaka tumakbo palabas na hallway. Nurse, nasan yung matandang babae kanina? Yung pinalabas ko, nasan siya? Sigaw ni Lizelle sa mga staff na nagulat sa biglang pagbabago ng kanyang kilos. Doc, umalis na po. Mukhang papunta po siya sa sakayan ng jeep sa labas. Pero parang hirap na po siyang maglakad eh. Saan ang isang security guard? Hindi na nag-isip pa si Lizelle. Kahit nakasuot siya ng white coat tsaka high heels, tumakbo siya palabas ng ospital. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga tao. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang mukha ng matanda na tinaboy niya. Ma'am Flor? Ma'am Flor! Sigaw ni Lizelle habang hinihingal sa gitna ng kalsada. Nakita niya ang matanda sa di kalayuan. Nakaupo sa isang semento sa gilid ng kalsada, habang nakahawak sa kanyang dibdib tsaka parang nahihilo. Mabilis na lumapit si Lizelle tsaka lumuhod sa harap nito. Ma'am Flor, ako po ito si Lizelle. Pasensya na po hindi ko po agad kayo nakilala. Ma'am, patawarin niyo po ako. Saad ni Lizelle habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Tumingin naman si Flor sa kanya. Tsaka sa kabila ng panghihina, nagawa pa nitong umiti. Lizelle, anak, alam ko namang ikaw yan. Kanina pa kitang pinagmamasdan sa loob. Ang ganda-ganda mo na. Tsaka, nakamit mo na ang pangarap mo. Proud na proud ako sa'yo. Mahinang sabi ng matanda habang pilit na hinahawakan ng pisngi ni Lizelle. Ma'am, bakit hindi niyo po sinabi agad? Bakit hinayaan niyo pong pagsalitaan ko kayo ng masama? Sorry po sa lahat ng sinabi ko, hindi ko po sinasadya. Naging masama pong ugali ko. Sad ni Lizelle habang humahagulgol. Ayos lang yan anak, naiintindihan ko. Marahil ay marami kang pinagdaanan kaya ka naging ganyan. Pero masaya ako kasi nakita kita ulit. Bago man lang. Bago man lang ako mawala. Saan ni Ma'am Flor sabay pikit ng kaniyang mga mata. Bigla tong nawala ng malay sa bisig ni Lizelle. Ma'am? Ma'am Flor? Tulong! Dali niyo kami sa loob. Bilisan ninyo! Sigaw ni Lizelle sa mga tao sa paligid. Binuhat nila si Flor pabalik sa loob ng ospital. Habang si Lizelle ay patuloy na nananalangin na sana ay mabigyan pa siya ng pagkakataon na makabawi sa nag-iisang tao na naniniwala sa kanya noong siya ay wala pa. Pumasok sila sa emergency room, tsaka si Lizelle mismo ang nag-asikaso sa matanda. Bawat monitor, bawat gamot, tsaka bawat procedure, personal niyang binantayan. Hindi niya iniwan si Flor kahit isang segundo. Huwag po kayong bibitaw, ma'am. Marami pa po tayong pag-uusapan, ma'am, please. Saad ni Lizelle habang nakahawak sa kamay ng matanda. Sa loob ng ICU, yung ugong lang ng ventilator tsaka pag-beep ng monitor ang maririnig. Nakaupo si Lizelle sa tabi ng kama ni Flor, na animo hindi bumibitaw sa kulubot, tsaka malamig na kamay ng matanda. Ma'am,
Gumising na po kayo. Marami pa po akong gustong itanong sa inyo. Bakit hindi po kayo humingi ng tulong sa akin? Bakit hinayaan niyo pong umabot sa ganito? Sad ni Lizelle habang hinahalikan ng likod ng kamay ni Flor. Maya-maya pa'y dahan-dahan nagmulat ng matang matanda. Bakas pa rin ang hirap sa bawat paghinga nito. Pero pag makita niya si Lizelle, sumisila yung isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Sinubukan niyang magsalita. Kaya agad na inilapit ni Lizelle ang kanyang tenga. Lizelle, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Masaya akong makita na naging successful ka. Yun lang naman ang hiling ko noon, di ba? Yung makita kang hindi na nagugutom tsaka may maayos na buhay. Mahina ang sagot ni Flor. Pero ma'am, tinaboy ko po kayo. Pinahiya ko kayo sa harap ng maraming tao. Hindi niyo po deserve yun. Napakasama ko pong tao. Saad ni Lizelle habang muling umaagos ang kanyang mga luha. Anak, ang mahalaga nandito ka na ngayon. Hindi ko naman sinabi agad kasi ayoko namang maging pabigat sa'yo. Alam kong busy kang tao tsaka marami kang ginagawa. Nakita ko sa labas ang pangalan mo, sabi ko sa sarili ko. Iyan yung batang binibigyan ko ng ulam noon. Ang galing mo, Lizelle. Napakagaling mo. Sad na Flor na may halong pagmamalaki sa boses. Ma'am, paano po kayo nauwi sa kalsada? Yung alam ko po, regular teacher kayo sa probinsya. Di ba? Tanong ni Lizelle na pilit na inililihis ang usapan para hindi siya masyadong lumunin ng guilt. Maraming nangyari, anak. Pagkatapos mong umalis, nagkaroon ng malaking problema sa school. Maraming tinanggal na teacher dahil sa kakulangan ng pondo. Tsaka isa ako sa mga nawalan ng trabaho dahil matanda na rin ako noon. Sinubukan kong maghanap ng ibang trabaho pero sino pa bang kukuha sa isang matandang teacher na marami na rin iniindang sakit? Yung mga kamag-anak ko naman. Nung may pera pa ako, malapit sila. Pero wala na ako maibigay, isa-isa rin silang nawala. Hanggang sa hindi ko na nakayanan ng renta sa bahay. Tapos eto, nauwi na ako sa kalsada. Kwento ni Flor. Bakit hindi niyo po ako hinanap? Alam niyo naman po ang pangalan ng mga umampuan sa akin, di ba po? Sad na Lizelle. Ayoko ang gambalain ng katahimikan mo, Lizelle. Gusto ko maalala mo ako bilang teacher mo na masaya. Hindi yung bilang ganito, napulubin at saka namamalimos ang pansin. Pero kanina, hindi ko na talaga kaya yung sakit sa dibdib ko kaya naglakas loob na akong pumasok sa klinik mo. Kahit na mapagalitan mo pa ako, okay lang. Basta makita lang kita. Sad na Flor. Lalong nadurog ang puso ni Lizelle. Ang taong to, na wala nang makain tsaka matulugan. Iniisip pa rin ang kapakanan niya, tsaka ang pagiging tahimik ng kaniyang buhay. Ma'am, promise po, hindi na kayo babalik sa kalsada. Dito lang kayo sa akin. Gagamutin kita, ma'am. Gagawin ko lahat ng makakaya ko. Gagamitin ko lahat ng alam ko bilang doktor para gumaling kayo. Saad ni Lizelle. Salamat anak pero alam ko yung nararamdaman ko. Malubha na tong sakit ko. Sapat na sa akin na nakita kita tsaka nalaman kong naging maganda ang buhay mo. Huwag mo nang masyadong pagurin ang sarili mo sa akin. Sad ni Flor habang dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata dahil sa pagkapagod. Lumabas muna si Lizelle ng ICU para kausapin ng ibang mga doktor na tumingin kay Flor. Gusto niyang malaman bawat detalye ng kondisyon nito. Doc Lizelle, base sa tests, malubha na ang heart condition ni Mrs. Flor. Bukod pa doon, may komplikasyon na rin ang mga baga niya dahil sa matagal na pananatili sa kalsada tsaka, alam niyo na Doc, medyo exposed din siya sa usok tsaka sa dumi ng lansangan. Pero don't worry, ginagawa naman namin lahat. Pero kailangan pa rin nating maging handa. Saad ng cardiologist ng ospital. Gawin niyo lahat. Kahit anong gamutan, kahit anong procedure sabihin niya sa akin. Akong magbabayad ng lahat. Huwag niyong titingnan ng budget. I want her to survive. Saad ni Lizelle. Naiintindihan namin, Doc.
Pero minsan, yung katawan na mismo ang sumusuko. Lalo na sa edad niya tsaka sa tagal ng panahon na wala siyang maayos na nutrisyon. Paalala ng doktor. Tumalikod si Lizelle tsaka sumandal sa pader. Hindi kalaunan ay bumalik siya sa loob ng ICU. Tsaka naupong muli sa tabi ni Flor. Pinagmasdan niya ang mukha ng teacher. Marami na tong kulubot na animong bakas ng hirap tsaka pagtitiis ng matanda sa lansangan. Naaalala niya nung bata pa siya. Si Flor ang nagtuturo sa kanya kung paano magbasa tsaka magsulat. Ito rin ang nagturo sa kanya na dapat maging mabait sa lahat ng pagkakataon. Saan nga ba siya naging mali? Ma'am, naaalala niyo pa ba nung grade 3 ako? Yung umiiyak ako kasi wala akong sapatos para sa graduation. Sabi niyo sa akin noon, hindi sapatos ang nagdadala sa atin sa tagumpay, kundi yung determinasyon nating maglakad kahit nakayapa ka lang. Sad ni Lizelle habang kinakausap ang natutulog na teacher. Ngayon ma'am, meron na ako mga sapatos, meron na ako malaking bahay tsaka kotse. Pero bakit? Bakit ganito yung pakiramdam ko? Pakiramdam ko, mas mahirap pa ako sa pulubi ngayon. Pakiramdam ko, nawala ang pinaka-importanting bahagi ng pagkatao ko. Walang sumagot sa kanya kundi ang tunog ng makina. Sa mga sandaling yon, nagdesisyon si Lizelle. Kung sakali mang gumaling si Flor, iaalay niya ang kanyang buhay para pagsilbihan ito. At ng mga oras na yon, walang ibang nagawa si Lizelle kundi ang tawagan ng mga magulang niyang umampon sa kanya. Ma, kailangan ko ng tulong ninyo. May nahanap akong tao. Yung teacher ko dati. Siyang nag-alaga sa akin nung wala pa kayo, ma. Kailangan ko ng pinakamagaling na medical team para sa kanya. Sad ni Lizelle sa tawag. Anak, kumalma ka lang. Gagawin namin lahat para matulungan ka. Pero Lizelle, sana matutunan mo na yung leksyon mo. Na hindi lahat ng bagay nabibili ng pera. Tsaka, hindi lahat ng tao pwedeng maliitin dahil lang sa kalagayan nila. Sad naman ang nanay niya sa kabilang linya. Opo, ma. Alam ko na po. Hiyang-hiya rin po ako sa sarili ko. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako naging bulag sa katotohanan. Sagot na Lizelle. Pagkababa ng tawag, muling lumapit si Lizelle kay Flor. Inayos niya ang kumot nito tsaka hinilikan ng noon ng matanda. Sa labas ng kwarto, yung mga nurse tsaka staff na dati takot sa kanya ay nagtataka sa kanilang nakikita. Sino nga bang mag-aakala na yung doktor ang kinatatakutan ng lahat? Andun na ngayon sa loob at abala sa pag-aasikaso sa pulubing pinalayas niya rin mismo doon. Huwag po kayo sumuko, ma'am. Promise magbabago po ako. Magiging proud po kayo sa akin. Hindi lang dahil sa doktor na ako, kundi dahil sa naging tao ulit ako. Bulong ni Lizelle. Madaling araw na, pero dilat na dilat pa rin ang mga mata ni Lizelle habang nakaupo sa sahig, habang nakasandal ang ulo sa gilid ng kama ni Flor. Hindi niya pinapansin ang lamig ng aircon o ang tigas ng sahig. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang maramdaman ng init ng kamay ng matanda. Sa bawat pagpikit niya, naalala niya mga eksena sa klinik kanina. Ang boses niyang puno ng galit. Ang mukha niyang nakangiwi sa pandidiri. Tsaka ang pagtaboy niya sa taong wala na bang ibang matakbuhan kundi siya. Lord, huwag niyo po muna siyang kunin. Hayaan niyo po muna akong bumawi. Kahit isang buwan lang. Kahit isang linggo lang. Basta maipadama ko sa kanya na hindi ko nakalimutan lahat na ibinigay niya sa akin noon. Hayaan niyo po muna ako makabawi sa kanya, Lord. Bulong ni Lizelle. Dahan-dahang gumalaw mga daliri ni Flor. Agad na tumayo si Lizelle, tsaka inilapit ang mukha sa matanda. Nakita niyang bahagyang bumuka sa mga mata nito. Tsaka kahit may oxygen mask, bakas ang lungkot sa kanyang mga tingin. Inalis ni Lizelle ang dahan-dahan ng mask para makapagsalita ang teacher, kahit sandali lang. Lizelle, bakit hindi ka pa natutulog? May pasok ka pa bukas, di ba? Marami kang pasyenteng kailangang gamutin. Mahinang saad na Flor. Ma'am, huwag niyo na po akong isipin. Dito lang po ako sa tabi ninyo. Hindi po ako aalis.
Kayo po ang pasyente ko ngayon, tsaka kayo po ang pinaka-importante sa lahat. Sagot ni Lizelle habang pinupunasan ng pawis sa noo ng matanda gamit ang malinis na bimpo. Alam mo anak, nung nakita kita sa dyaryo noong nakaraang taon, nung nanalo ka ng award, ginupit ko yung picture mo. Itinago ko yon sa bag ko. Kahit nung nawalan ako ng bahay tsaka napunta sa kalsada, yung dyaryo na yon ang lagi kong tinitingnan kapag giniginawa ko sa gabi. Estudyante ko to. Estudyante ko tong doktor na to. Huwag ka nang umiyak at magsisi, nak. Kasi para sa akin, sapat na nakita kita ngayon. Saad ni Floor habang ang hininga ay parang kinakapos na. Ma'am, bakit po kayo ganyan? Sinigawan ko kayo kanina. Sinabihan ko kayo ng masasakit na salita. Bakit hindi ho kayo nagagalit sa akin? Bakit proud pa rin kayo sa akin kahit naging masama ang ugali ko? Tanong ni Lizelle na noong mga oras na yon ay humahagulgol na. Dahil alam ko kung sino kang talaga, Lizelle. Alam ko yung batang mahihain ka sa kasama ko noon, nandyan pa rin sa loob mo. Natatakot ka lang na masaktan ulit kaya naglagay ka ng pader sa paligid mo. Pero ang pader na yan, anak, hindi yan proteksyon ha. Kulungan yan. At ngayon, umiiyak ka sa harap ko, alam ko nakalabas ka na sa kulungan yan. Saad the floor habang pilit na hinahaplos ang buhok ni Lizelle. Napayuko si Lizelle sa tiyan ni Ma'am Floor. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya simula ng ampunan siya, yung pressure na maging laging number 1. Ang takot na mabaliwala, ang pagpilit na maging matigas para hindi apihin. Parang biglang nawala lahat ng yon. Ma'am, naging perfectionist po ako kasi ayoko pong mapahiya yung mga umampon sa akin. Naging matari po ako kasi akala ko kapag naging mabait ako, aabusuhin ako ng mga tao gaya ng nangyari sa atin sa probinsya. Pero mali po pala ako. Sa sobrang pag-iingat ko na hindi maapi, ako na pala yung nang-aapi sa iba. Pag-amin ni Lizelle. Naiintindihan ko anak. Yung mundo, sadyang malupit yan. Lalo na sa mga katulad nating nagsisimula sa wala. Pero tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan, wala sa kung paano mo pasusunurin ng mga tao, kundi sa kung paano mo silang tutulungan na makatayo. Yan yung dahilan kung bakit ka naging doktor, di ba? Para magligtas ng buhay at hindi para magdikta. Paalala ni Flor. Buong gabing yon nagkwentuhan ng dalawa. Ikinwento ni Flor ang mga detalye ng kanyang buhay sa kalsada. Kung paano siyang nakipag-agawan sa pwesto sa ilalim ng tulay. Kung paano siyang nagtiis sa gutom para lang may pambili ng tubig. Tsaka kung paano siyang umiwas sa mga grupong nananakit ng mga pulube. Bawat kwento parang sampal kay Lizelle. Habang siya nagrereklamo sa lasa ng pagkain sa bahay, ang kanyang teacher naman ay namumulot ng tira-tira sa basurahan. May mga gabing tinatanong ko ang Diyos kung bakit ako nauwi sa ganito pagkatapos ng 30 taon kong pagtuturo. Pero tuwing naiisip ko ang mga estudyanteng gaya mo na naging successful, sinasabi ko sa sarili ko na sulit naman lahat ng yan. Ikaw ang naging legacy ko, Lizelle. Ikaw ang patunay na hindi nasayang ang buhay ko bilang teacher. Saad ni Flor. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Lizelle na bumilis ang takbo ng heart rate monitor. Mas lalo siyang nakaramdam ng takot noon nang sandaling unti-unting huminto sa paghinga si Flor at nang sandaling mahulog ang dalandan sa sahig na kanina lang ay mahigpit nitong hawak. Ma'am? Ma'am Flor? Naririnig niyo po ba ako? Doc, nurse, pumasok kayo rito, bilis! Sigaw ni Lizelle habang sinusuri ang vital signs ng teacher. Mabilis ang nagsipagbukas sa mga pinto, tsaka pumasok ang medical team. Agad nilang sinubukan na stabilize ang kondisyon ni Flor. Si Lizelle naman ay hindi lumabas. Siya mismo humawak sa ganon habang ganyang mga kamay ay nanginginig. Ma'am, huwag kayo, please. Sabi niyo proud kayo sa akin, di ba? Patunayan niyo, lumaban kayo. Saad ni Lizelle habang sinasagawa ang CPR. Doc,
Masyado nang mahina ang puso niya, hindi niya kinakaya ang katawan ng stress. Saad ng isang nurse. Wala akong pakialam. Charge to 200. Clear! Sigaw ni Lizelle. Isa pa, charge to 300. Clear! Muling sigaw ni Lizelle. Sa gitna ng nangyayari, isang kamay ang humawak sa braso ni Lizelle. Lizelle, tama na. Hayaan na nating magpahinga ang matanda. Tingnan mo siya. Mukhang pagod na yata siya. Napatingin si Lizelle sa mukha ni Flor. Sa gitna ng lahat ng tubo tsaka aparato, ang mukha ng matanda ay payapa na. Walang bakas ng takot. Binitawan ni Lizelle ang mga gamit tsaka dahan-dahang lumapit sa tenga ng teacher. Ma'am, kung kailangan niyo na pong magpahinga, sige po, makakapagpahinga na po kayo. Bulong ni Lizelle. Ilang sandali pa, tumunog ulit ang monitor. Pero this time, flatline na iyon. Time of death, 4:15 a.m. Sad ng doktor sa mahinang boses. Napaupo si Lizelle sa gilid ng kama. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Nananatili lang siyang nakatitig sa walang buhay na katawan ng kanyang teacher. Salamat po, ma'am. Sa huling pagkakataon, tinuruan niyo ulit ako ng pinaka-importanting lesson sa buhay. At this time, hindi ko na ito makakalimutan. Sad ni Lizelle habang dahan-dahang nilalagay ang puting kumot para takpan ang mukha ng teacher. Lumabas si Lizelle ng ICU ng taas noo. Ang mga nurse na nakasalubong niya ay nagulat nang binati sila ni Lizelle ng isang simpleng tango tsaka malungkot na ngiti. Nakalabas na ang huling labi ni Flor mula sa ICU. Pero si Lizelle, nananatili pa rin nakatayo sa pasilyo ng ospital habang nakatitig sa kawalan. Malamig ang paligid na para bang tumatagos hanggang buto. Pero para bang mas malamig ang pakiramdam ng pagsisisi sa loob ng kanyang dibdib ng mga oras na yon. Dok, kailangan niyo na pong magpahinga. Kami na pong bahala sa mga papeles para sa punerarya. Saad ng isang head nurse. Kanina pa tong nakamasid sa doktora nang may awa sa mga mata. Hindi na. Ako na maglalakad ng lahat. Ako na kukuha ng pinakamagandang serbisyo para sa kanya. Gusto ko maramdaman niya na kahit sa huling sandali, binigyan siya ng dangal na nararapat para sa isang katulad niya. Sagot ni Lizelle. Sige po, Doc. Pero kung kailangan niyo po ng tulong, andito lang po kami. Pasensya na nga po pala kanina kung hindi namin agad nalaman na kakilala niyo pala siya. Saad ba nito habang nakayoko? Huwag kayong humingi ng pasensya. Ako may kasalanan. Ako ang nagtaboy sa kanya. Ako ang naging bulag dito. Saad ni Lizelle habang tinitingnan ang kanyang suot. Hinubad niya ang kanyang stethoscope tsaka dahan-dahang tinupi ang kanyang white coat. Naglakad siya papunta sa chapel ng ospital. Gusto niyang mapag-isa tsaka makausap ang Diyos. O kahit man lang yung hangin. Para ilabas ang lahat ng bigat sa dibdib niya. Pagpasok niya sa loob, naupo siya sa pinakahuling row ng upuan. Kasabay ng pag-upo niya doon ay ang pagbabalik sa alaala niya ng aalaala nila na Flor na kung saan pinapagalitan siya nito dahil nagnakaw siya ng lapis sa kaklase niya. Lizelle, hindi dahil mahirap tayo, may karapatan na tayong kumuha ng hindi sa atin. Saad ni Flor noon habang pinapabalik sa kanyang lapis. Ibalik mo yan sa may-ari, anak. Ngayon, ma'am, marami na akong lapis. Marami na akong ballpen pero bakit pakiramdam ko? Mas madungis pang konsensya ko ngayon kesa nung nagnakaw ako. Bulong ni Lizelle sa sarili habang nakatakip ang mga palad sa kanyang mukha. Lumipas ang ilang oras, sinimula na ni Lizelle ang pag-aayos ng burol ni Flor. Pinili niya ang isang sikat na funeral home. Gusto niya ang kabaong ay gawa sa pinakamagandang kahoy, tsaka mga bulaklak, dapat ay sariwang-sariwa. Habang namimili ng damit na isusuot ng teacher, nakita niya sa mga lumang gamit nito ang isang kupas na blouse na kulay pink. Ito ang paboritong suot ni Flor tuwing may recognition day sa school nila noon. Kahit luma na, tsaka may mancha ng duha.
Ito ang pinili ni Lizelle. Ito ang gusto niyang isuot. Dito siya komportable. Saad ni Lizelle sa staff ng funeral home. Habang naghihintay ng maayos lahat, bumalik si Lizelle sa ospital para tapusin ang kanyang mga obligasyon. Pero sa paglalakad niya sa mga ward, iba na ang pakiramdam niya. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa sahig dahil puno yung mga bench. Dati, sisigawan niya to tsaka sasabihang huwag humarang sa daan. Pero ngayon, nilapitan niya to. Lolo, halika po dito. Doon po kayo maupo sa loob ng office ko. Habang naghihintay kayo ng tawag. Malamig po doon tsaka may tubig. Saad ni Lizelle. Sigurado po ba kayo, doktora? Baka po madumihan ang upuan ninyo. Hindi po, Lolo. Halika na po. Saad ni Lizelle, sabay alalay sa matanda. Yung mga kasamahan niyang doktor ay nagbubulungan ng makita iyon. Ano nangyari kay doktora? Bakit biglang bumait yata? Dahil ba doon sa pulubing namatay? Tanong ng isa. Siguro natauhan. Grabe rin naman kasi yung nangyari. Teacher niya pala yon tapos tinaboy niya. Kung ako yon, baka hindi na ako makatulog habang buhay. Sagot naman ng isa pa. Naririnig ni Lizelle ang mga bulong-bulungan. Pero hindi siya nagagalit. Tinatanggap niya bawat salita bilang parusa tsaka paalala. Alam niya matatagalan bago niya mabawi ang tiwala ng mga tao. Tsaka mas matatagalan bago niya mapatawad ang sarili niya. Nang gabi ring yun, nagsimula ang burol ni Flor. Si Lizelle lang nandoon nung una. Pinagmasa niya ang mukha ng teacher sa loob ng kabaong. Mukha tong mahimbing na natutulog. Wala na yung hirap na nakita niya sa kalsada kanina. Inilagay ni Lizelle sa tabi ng kamay ni Flor ang isang ballpen tsaka isang maliit na notebook. Para po sa susunod yung klase sa langit, ma'am. Salamat po sa lahat. Saad niya. Maya-maya ay may mga dumating na mga tao. Mga dating estudyante yon ni Flor na nabalitaan ang nangyari sa social media dahil sa post ng isang nurse sa ospital. Isa-isa silang lumapit kay Lizelle habang ang iba ay nagpapasalamat. Ang iba naman ay nagtatanong kung paanong nauwi sa kalsada ang kanilang paboritong teacher. Doc Lizelle, salamat po at inasikaso niyo si Ma'am Flor. Siya po ang dahilan kung bakit ako naging engineer ngayon. Sabi niya sa akin, huwag daw akong susuko kahit wala kaming pambayad ng tuition. Saad ng isang lalaki. Last year ko pa siya hinahanap para pasalamatan kaso mukhang nahuli na rin ako. Dagdag pa nito habang may lungkot sa kanyang mga mata. Doon lalong naramdaman ni Lizelle ang bigat ng kanyang nagawa. Lahat ng mga taong to may magandang alaala kay Flor. Habang ang huling alaala ng teacher sa kanya ang pagiging mapang-api niya pa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na hindi siya karapat-dapat sa pasasalamat nila dahil siya ang huling taong nanakit sa teacher na to bago to namatay. Pero sa halip na gawin yon, nanatili siyang tahimik tsaka tinanggap lahat ng pakikiramay. Lizelle anak, tawag ng kanyang adoptive mother na kadarating lang sa burol. Niyakap siya nito ng mahigpit. Alam kong nararamdaman mo, pero tandaan mo ha, pinatawad ka na ni Ma'am Flor bago pa man siya pumikit. Nakita ko sa mga mata niya nung huli mo kaming tinawagan. Ang hiling lang niya, magpatuloy ka. Ma, paano naman ako magpapatuloy kung bawat tingin ko sa salamin, nakikita ko yung doktora na nanigaw sa kanya. Paano kung mabubura yung amoy ng kalsada na pinandirihan ko lang kanina? Samantalang, yun pala yung amoy ng taong nagmahal sa akin nung una pa lang. Tanong ni Lizelle habang nakasandal sa balikat ng nanay niya. Hindi mo mabubura yan, Lizelle. Pero, pwede mong gamitin yan para maging mas mabuting tao. Yung amoy na yon ang magpapaalala sa'yo sa bawat pasyenteng papasok sa klinik mo. May kwento, may pinagdaraanan. Tsaka may taong nagmamahal sa kanila. Huwag mong hahayaan na maging doktor ka lang. Maging tao ka rin. Payo ng nanay niya. Nang gabing yon, habang nakaupo sa tabi ng kabaong,
Kinuha ni Lizelle ang kanyang cellphone. Nag-post siya sa kanyang social media account. Hindi tungkol sa kanyang awards, kundi tungkol sa kanyang pagkakamali. Mula ngayon, every Saturday magkakaroon ako ng free check-ups tsaka medical mission sa mga kalsada. Para to kay Ma'am Flor, yung kaisa-isang tao na nagturo sa akin na maging mabait kahit na anong mangyari. Post na Lizelle. Maraming nag-react, maraming nambash. Pero mas maraming na-inspire. Alam ni Lizelle na hindi sapat ang isang post para itama ang lahat. Kaya naman, doon na nabuo ang plano sa isip niya noong mga oras na yon. Naging mabigat ang sunod na araw para kay Lizelle habang nagpapatuloy ang burol na floor. Hindi siya umaalis sa tabi ng kabaong. Maliban na lang kung kailangan siyang bumalik sa ospital para sa mga operasyong hindi pwedeng ipagpaliban. Pero kahit nasa loob siya ng operating room, iba na ang aura niya. Wala na ang dating doktora na naninigaw kapag may konting pagkakamali ang nurse sa pag-abot ng scalpel. Sa halip, isang kalmado tsaka mapagpasensyang Lizelle na ang nakikita nila. Hapon yon, habang nag-aayos siya ng mga gamit ni Flor na nakuha mula sa kalsada. May nakita siyang isang maliit tsaka maduming wallet. Sa loob nito ay wala namang pera pero may isang listahan ng mga pangalan. Mga pangalan ng kanyang dating estudyante tsaka sa tapat ng bawat pangalan ay may nakasulat na maikling panalangin. Lizelle, sana maging ligtas siya at sana wag siyang makalimot na maging mabuti. Basa ni Lizelle sa sulat kamay ni Flor. Napahagulgol siya sa gitna ng chapel. Pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat sa panalangin yon. Paano nagawa ng isang taong tinaboy niya na ipagdasal pa rin ang kanyang kaligtasan? Doc, may naghahanap po sa inyo sa labas. Matanda rin po, galing daw sa probinsya ninyo. Saad ng isang staff ng funeral home. Agad naman na tumayo si Lizelle, tsaka pinunasan ng kanyang mga luha. Paglabas niya, nakita niya si Isabel, ang dating tendera sa tapat ng kanilang school noon. Auntie Isabel, naparito po kayo. Tanong ni Lizelle habang inaalalayan ng matanda. Nabalitaan ko ang nangyari kay Flor, Lizelle. Hindi ako makapaniwala. Alam mo ba nung huling beses kaming mag-usap, bago siya lumuwas dito sa Maynila para magbakasakali ng trabaho, yung huling bili niya sa akin ay hanapin ka. Sabi niya na kung sakaling hindi na raw siya makabalik, pakisabi na lang daw sa'yo na proud siya sa'yo kahit na ano pang mangyari. Kwento ni Isabel habang umiiyak. Bakit po siya lumuwas dito? At bakit hindi siya nagstay sa probinsya? Tanong ni Lizelle. Wala na siyang matutuluyan doon, anak. Binenta niya yung maliit niyang lupa para ipagamot ang isa ring dating estudyante na nagkasakit ng maluba. Ganyan kabuti si Flor. Inuna yung ibabago ang sarili niya hanggang sa wala na siyang tinira para sa pagtanda niya. Akala niya, dito sa Maynila, makakahanap siya ng trabaho bilang tutor. Pero dahil sa edad niya, walang tumanggap sa kanya. Paliwanag pa ni Isabel. Aling Isabel, dito na po kayo mamalagi sa bahay ko habang nandito kayo. Huwag na po kayo mag-aalala sa gastos. Ako na pong bahala sa lahat. Saad ni Lizelle. Salamat, Lizelle. Nakikita ko sa'yo si Flor. Yung pagiging mapagbigay niya, namana mo rin pala. Nakangiting saad ni Isabel. Kinabukasan, bumalik si Lizelle sa ospital para sa isang mahalagang meeting. Gusto ko pong mag-propose ng bagong wing sa ospital na to. Isang wing na exclusive lang para sa mga indigent patients na hindi kailangang magbayad ng kahit magkano. Ako na rin na maghahanap ng mga sponsors. Saad ni Lizelle sa harap ng lahat. Pero doktora, malaking kawalan sa income yan. Tsaka, sino naman ang doktora gustong magtrabaho doon ng libre? Tanong ng isang director. Ako. Ako magtatrabaho doon ng libre tuwing Sabado at Linggo. Tsaka naniniwala ako na marami pang doktor dito sa ospital natin ang may puso para sa mahihirap. Kailangan lang natin silang bigyan ng pagkakataon. Kung ayaw niyo pong suportahan to, handa ako mag-resign.
Tsaka itayo ang sarili kong clinic sa kalsada mismo. Sagot ni Lizelle. Nagkatinginan ng mga directors. Hindi nila akalain na ang kanilang top earner tsaka pinaka-ambisyosong doktora magsasabi ng ganito. Dahil sa takot na mawala si Lizelle, napilitan silang pumayag sa kanyang proposal. Pagkatapos ng meeting, sinalubong siya ng isa pang doktor. Lizelle, bilib na talaga ako sa'yo. Ngayon lang kita nakita ang ganyan katapang para sa ibang tao. Kung kailangan mo ng volunteer sa bagong wing, ilista mo ng pangalan ko. Salamat, Doc. Hindi ko to magagawa kung wala kayo. Nakangiting saad na Lizelle. Habang naglalakad sa hallway, nakita ni Lizelle ang isang batang pasyente na umiiyak dahil natatakot sa injection. Dati, lalagpasan niya lang to o kaya pagsasabihan ng nanay na patahimikan ng bata. Pero ngayon ay tumigil siya. Lumuhod siya para mapantayan ng bata tsaka kumuha ng isang sticker mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na sinimulan niyang dalhin mula nang mamatay si Flor. Huwag kang matakot, baby. Parang kagat lang to ng langgam. Kapag hindi ka umiyak, bibigyan kita ng marami pang stickers, okay? Saad ni Lizelle. Tumigil ang bata sa pag-iyak, tsaka tumingin sa kanya. Talaga po, ate? Oo naman. Tsaka pagkatapos nito, pwede ka nang kumuha ng candy sa klinik ko. Sagot pa ni Lizelle. Napangiti ang nanay ng bata sa narinig, lalo na nang tumigil sa pag-iyak ang bata. Salamat po, Doc. Napakabait niyo po. Pasasalamat ito sa kanya na nakangiti ng tinanguan. Sa huling gabi ng burol na floor, napuno ang chapel ng mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay, gaya ng may mga mayayaman, may mga mahihirap, may mga doktor, tsaka may mga pulube na personal na pinatuloy ni Lizelle. Sa harap ng kabaong ay tumayo si Lizelle para magbigay ng eulogy niya. Hindi siya gumamit ng script. Nagsalita siya mula sa puso. Yung taong nasa loob ng kabaong to, hindi lang siya basta teacher lang. Siya ang savior ko. Siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataong mabuhay noong mga panahong wala na ako matakbuhan. Tsaka nung naging doktor ako, akala ko ako magliligtas sa kanya. Pero sa huli, siya pa rin ang nagligtas sa akin. Iniligtas niya ako ng mga panahong nawawala na ako sa sarili ko. Sad ni Lizelle habang nakatingin sa mga tao. Nagpalakpakan lahat. Hindi para kay Lizelle, kundi para kay Flor na nagawang baguhin ng isang tulad niya. Kinabukasan ay bahagyang makulimlim, animong nagbabadya ang ulan. Nakasuot si Lizelle ng simpleng puting damit. Malayo sa kanyang nakasanayang mga suot. Habang naglalakad siya sa likod ng karo, napansin niya ang dami ng taong sumama sa libing. Hindi lang to mga dating estudyante o katrabaho ni Flor. May mga batang kalye, mga tendera, tsaka mga taong hindi niya kilala pero bakas ang lungkot sa mga mukha. Ma'am, tingnan niyo po. Ang daming nagmamahal sa inyo. Bulong ni Lizelle habang nakahawak sa gilid ng karo. Nang makarating sila sa sementeryo, isang maikling seremonya ang idinaos doon. Pinagmasdan ni Lizelle ang kabaong habang dahan-dahang ibinaba sa huling hantungan nito. Salamat po, ma'am. Hindi ko po kayo makakalimutan. Sad ni Lizelle habang nilalagay ang huling peraso ng puting rosas sa ibabaw ng punton. Pagkatapos ng libing, hindi agad umuwi si Lizelle. Nagpunta siya sa isang maliit na karinderya malapit sa sementeryo. Doon nakita niya ang mga taong nakiramay na kumakain. Lumapit siya sa kanila, tsaka doon nakisalo. Doc, bakit po kayo nandito? Baka po hindi niyo magustuhan ng pagkain dito. Sad ng isang lalaking nakilala niyang dating estudyante rin na Flor. Ayos lang, masarap ang pagkain pinagsasaluhan. Naalala ko tuloy ng bata pa ako. Ganito rin ang kinakain namin ni Ma'am Flor. Nakangiting sagot ni Lizelle. Kumain siya ng tuyo at saka kanin. Yung mismong pagkain madalas ibigay sa kanya ng teacher noon. Sa bawat subo ay parang bumabalik lahat ng alaala ng ganyang kabataan.
Pagbalik niya sa ospital kinabukasan, ay agad niyang pinatawag ang kanyang secretary. I-cancel mo lahat ng appointments ko sa mga cosmetic consultations ngayong linggo. Gusto ko munang mag-focus sa pag-aayos ng gagawing wing dito sa ospital. Tsaka, tawagan mo yung HR. Sabihin mo na magmula ngayon. Lahat ng nursing aides tsaka maintenance staff, bibigyan natin ng extra health benefits na galing sa sarili kong pondo. Utos na Lizelle. Pero Dok, malaking halaga po yan. Sigurado ho ba kayo? Tanaw ng secretary na halatang nagulat. Oo, sigurado ako. Saad ni Lizelle bagong umite sa kanya. Gaya ng gustong mangyari ni Lizelle, naging abala siya sa mga sumunod na linggo. Naging abala siya sa mga free check-ups at consultation niya. Tsaka kasabay nito ay naging abala rin siya sa pag-aasikaso sa gagawing wing ng ospital. Meron din siyang naisip na plano at habang vinivisualize ang lumang building na natipuhan niya, ay lumapit sa kanyang isang matandang babae na may dalang mga walis tingting. Doktora po kayo, di ba po? Balita ko, gagawa kayo ng bahay para sa mga katulad naming matatanda. Pwede po ba ako mag-apply na maglinis? Kahit pagkain lang po ang kabayaran, okay na sa akin. Saad ng matanda. Hinawakan ni Lizelle ang kamay ng matanda bago ngumiti rito. Lola, hindi niyo ho kailangang magtrabaho para magkaroon ng matutuluyan. Tsaka huwag niyo pong isipin ng pambayad kasi ako na pong magiging bahala sa lahat. Napaiyak ang matanda tsaka niyakap si Lizelle na ikinangiti naman ito. Salamat po, Doktora. Akala ko'y wala na nakakakita sa aming mga nasa kalsada. Nakikita ako na po kayo ngayon, Lola. Tsaka, hindi ko na po ipipikit ang mga mata ko sa mga kagaya ninyo. Tugon ni Lizelle. Pagkatapos noon ay sinimulan na rin ni Lizelle ang kanyang free check-ups every week. Noong una, kukunti lang dumating dahil siguro sa takot sa kanyang dating reputasyon. Pero, hindi doon sumuko si Lizelle. Siya mismo ang lumabas sa kalsada para mag-ibita ng mga pasyente. Nakita niya ang isang pamilyang natutulog sa ilalim ng tulay. Ang tatay may malubhang upo, ang nanay naman ay halatang pagod, tsaka ang mga bata ay mukhang madungis. Magandang umaga po, ako po si Dr. Lizelle. Meron po kaming libreng check-up sa ospital sa kanto. Kung gusto po ninyo, sumama po kayo sa akin. Libre po lahat pati gamot tsaka pagkain na rin. Masayang saad ni Lizelle. Tumingin ang tatay niya na may pag-aalinlangan. Doc, baka po pagdating namin doon, itaboy lang kami ng security ninyo. Gaya ng dati kaya baka hindi na muna po. Kumirot ang puso ni Lizelle sa narinig. Promise po, wala pong mananabay sa inyo. Ako mismo ang sasalubong sa inyo sa pinto. Halika na po. Kailangang maggamot ang ubo ninyo bago pa yan lumala. Dinala ni Lizelle ang pamilya sa ospital gamit ang kanyang sariling sasakyan. Nang makarating sila, siya mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Nakita to ng ibang mga doktor tsaka nurse. Tsaka unti-unti silang na-inspire na tumulong din. Lizelle, tama ka nga. Ibang pakiramdam kapag nakikita mo. Nakakangiti na ang mga taong akala nila. Kinalimutan na sila ng mundo. Saad naman ng isang doktor habang nagpapahinga sila. Matapos ang mahabang shift. Ito ang tinuro sa akin ni Ma'am Flor, Doc, na bawat tao ay may karapatan pa rin mabuhay. Ano man ang suot nila o ang amoy nila. Naging bulag lang ako noon dahil sa ambisyon ko pero ngayon, mas malinaw na sa akin lahat. Sagot ni Lizelle. Habang naglilinis ng kanyang clinic bago umuwi, nakita ni Lizelle ang isang sobre sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang pangalan na nagpadala. Pagbukas niya, naglalaman ito ng isang sulat tsaka isang maliit na halaga ng pera. Doc, napanood ko sa balita ang ginawa ninyo. Isa po akong dating teacher na nakatanggap din ng tulong niyo noon nang nag-medical mission kayo. Gusto ko lang pong mag-ambag ng konti para sa inyo. Hindi po ito malaki, pero sana po makatulong sa pambili ng gatas sa mga lola doon. Salamat po sa pagbabago ninyo. Saad sa letter. Napangiti si Lizelle nang mabasa iyon. Paniguradong kung nasaan man si Flor ngayon,
Paniguradong masaya ito para sa kanya, tsaka para sa mga ginagawa niya sa ibang tao. Hindi kalaunan gabi na ng mga oras na yon. Habang naglalakad siya sa hallway ng ospital, nakasalubong niya ang nurse sa sinigawan niya noong araw na dumating si Flor sa ospital. Tumigil si Lizelle tsaka tinawag ang nurse. Dahilan upang makaramdam pa to ng takot noong oras na yon. Nurse, sandali lang po. Saad ni Lizelle dahilan upang natatakot itong napatingin sa kanya. Bakit po, Doc? May mali po ba ako nagawa? Wala. Gusto ko lang humingi ng tawad sa inyo. Sa lahat ng panahong naging masungit ako. Sa lahat ng beses na pinaluha ko kayo dahil sa katarayan ko. Pasensya na. Sana mabigyan niyo po ako ng pagkakataong patunayan na hindi na ako yung dating doktora na nakilala ninyo. Sad na Lizelle. Nagulat ang nurse at hindi agad nakapagsalita. Doc, ayos lang po yun. Matagal na po yun. Tsaka, naiintindihan naman po namin na stress lang kayo. Tsaka nakikita naman po namin ang pagbabago ninyo ngayon. Mas masaya na po kami magtrabaho kasama kayo. Salamat, nurse. Malaking bagay sa akin yan. Saad ni Lizelle, sabay tapik sa balikat ng nurse. Nang makauwi siya sa kanyang kondo, tiningnan ni Lizelle ang picture nila ni Ma'am Flor na ipina-frame niya tsaka inilagay sa kanyang bedside table. Ito ang picture na nahanap niya sa sahig ng kanyang clinic. Yung huling regalo ng kanyang teacher bago to mawala. Ma'am, marami nang nangyari sa buhay ko simula nung mawala kayo. Tsaka marami na rin po ako nagawa. Pero, hindi pa matatapos ang lahat. Marami pa po akong gagawin. Hindi po ako titigil hanggat may mga taong nangangailangan ng tulong. Bulong ni Lizelle sa picture. Gaya ng ipinangako ni Lizelle, ginawa niya lahat ng makakaya niya para maidaos ang weekly free check-ups at consultation sa ospital. Maging ang ibang mga espesyalista sa iba't ibang larangan ng medisina ay nagsimula na rin mag-volunteer dahil sa kanya. Hapon na ng mga oras na yon. Habang abala si Lizelle sa pag-oopera, may dumating na isang emergency case. Isang mayamang negosyante ang isinugod sa ospital dahil sa heart attack. Sa kasamaang palad, kasabay nitong dumating ang isang construction worker na nahulog naman mula sa mataas ng building, tsaka nasa critical na kondisyon. Isa lang available na operating room, tsaka isang team lang ng cardiac surgeons ang naka-duty ng mga oras na yon. Doc, sino pong uunahin natin? Si Mr. Lloyd Gumong po ba? Isa sa mga malalaking donor ng ospital na to? Yung pamilya niya nagbabanta na idedemanda daw tayo kapag may nangyaring masama sa kanya. Samantalang yung worker po, wala siyang pambayad. Tsaka mukhang malabo na ang tsansa niya. Sad ng isang junior resident. Tumigil si Lizelle, tsaka tiningnan ng dalawang pasyente sa emergency room. Noong nakaraang taon malamang ay uunahin niya si Mr. Gomong nang walang pag-aanlangan dahil sa pera tsaka impluwensya nito. Pero ngayon, nakikita niya sa construction worker ang nangyari kay Flor. Uunahin natin yung mas critical ang kondisyon. Sino sa kanila ang may chance of survival at critical? Yun ang unang ooperahan. Tanong ni Lizelle sa seryosong boses. Yung worker po, Doc. Bumibigay ng vital signs niya dahil sa internal bleeding. Si Mr. Gomong po, stable pa naman po siya ngayon dahil sa mga gamot na naibigay na natin. Sagot ng nurse. Kung ganon, dalhin yung worker sa OR ngayon na. Utos ni Lizelle. Pero Doc, paano po yung pamilya ni Mr. Gomong? Magwawala po sila sa labas. Babala ng resident. Hayaan mo silang magwala. Bilang doktor yun ang basihan natin. Ang pangangailangan ng pasyente at hindi yung laman ng wallet nila. Ako ang sasagot sa pamilya ni Gomong. Ngayon kumilos na tayo, bilis! Saad ni Lizelle habang naghahanda para sa operasyon ng worker. Naging matagumpay ang operasyon ng worker pero paglabas ni Lizelle sa OR, sinalubong siya ng galit na asawa ni Mr. Gomong. How dare you? Pinaghintay mo ang asawa ko para lang sa isang trabahador? Alam mo ba kung magkano i-donate namin sa ospital na to? Sisiguraduhin kong matatanggalan ka ng lisensya bago pa matapos tong araw na to.
Sigaw ng babae sa harap ng maraming tao. Huminga naman ng malalim si Lizelle. Hindi siya sumigaw pabalik. Nanatili lang siyang kalmado, isang bagay na hindi niya magagawa noon. Madam, yung buhay po ng asawa ninyo ay kasing halaga rin ng buhay ng taong inuna namin. Sa loob ng operating room, walang mayaman o mahirap. Lahat po sila, pasyente na kailangang iligtas. Maayos na po ang asawa ninyo tsaka isusunod na namin siya ngayon din. Kung gusto niyo po kami idemanda dahil inuna namin ang mas nangangailangan, sige po, gawin ninyo. Pero hindi ko pagsisisihan na ginawa ko ang trabaho ko na may katarungan. Natigilan ng asawa ni Mr. Gomong. Hindi niya naasahan ang ganong sagot mula sa isang sikat na doktora. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Tsaka marami sa kanilang humanga sa paninindigan ni Lizelle. Pagkatapos maoperahan ni Mr. Gomong ng mga oras na yon, naging stable rin ang kondisyon nito. Kinabukasan, binisita ni Lizelle ang worker sa ward. Salamat po, doktora. Sabi po ng asawa ko, kung hindi niyo raw po ako inuna, baka wala na ako ngayon. Wala po kaming pambayad sa inyo pero ipagdadasal ko po kayo gabi-gabi. Sad ng worker habang umiiyak. Huwag na po kayong mag-alala sa bayad. Ang mahalaga po ay okay na po kayo ngayon. Sagot ni Lizelle. Nang hapon ding yon, tinawag si Lizelle sa opisina ng direktor ng ospital. Wala siyang ibang nagawa kundi ang mapabuntong hininga. Dahil malamang sa malamang, na-report na siya ng asawa ng businessman na hinuli niya. Lizelle, naging malaking isyu ang ginawa mo kahapon. Nagreklamo ang pamilya Gomong sa board. Sad ng direktor. Alam ko po. Tsaka handa po akong harapin ng anumang sanctions. Pero hindi po ako hihingi ng dispensa sa pagpili sa buhay kesa sa pera. Tugon ni Lizelle. Ngumiti ang direktor sa kanya. Actually, hindi kita paparusahan. Gusto ko lang sabihin na dahil sa ginawa mo, marami pang ibang donors ang tumawag sa amin. Sabi nila, gusto raw nilang mag-donate sa isang ospital na may doktor na kagaya mo. Mr. Gomong himself sent a letter this morning. Hihingi raw siya ng tawad sa iyo, kapag nakapagsalita na siya. Nakahinga ng maluwag si Lizelle nang marinig iyon. Kinagabihan, habang naglalakad si Lizelle pauwi, nakita niyang isang matandang babae na nakaupo sa kanto na para bang nagugutom. Agad siyang bumili ng pagkain sa malapit na fast food tsaka lumapit sa matanda. Lola, kain po muna kayo. Saad ni Lizelle habang inaaabot ang pagkain. Tumingin naman ang matanda sa kanya nang may pagpapasalamat. Salamat anak. Ang ganda-ganda mo. Pati ang loob mo. Pagpalain ka ng Diyos. Salamat din po, Lola. Meron po pala kaming facility para sa mga katulad ninyo. Kung gusto niyo po, bukas ay susunduin ko kayo dito para doon na kayo tumira. Masarap po ang pagkain doon, tsaka may mga kasama kayong kasing edad ninyo. Alok ni Lizelle. Talaga ba anak? May ganun pa palang lugar sa mundo? Tanong ng matanda nang may pag-asa sa mga mata. Opo, Lola. Tinatayo pa namin yon para sa mga katulad ninyo. Sagot ni Lizelle bago ngumiti sa matanda na ginantihan naman ito. Sa tulong ng mga donation mula sa iba't ibang sektor na na-inspire sa kwento ni Lizelle tsaka ng teacher niya, nagkaroon siya ng sariling maliit na clinic na bukas 24 oras para sa mga nangangailangan. Si Lizelle ay mas naging abala, pero sa pagkakataong to, ang pagiging perfectionist niya ay ginamit niya sa tamang paraan. Sinisiguro niyang bawat gamot ay sapat lang. Bawat kama ay malinis. Tsaka bawat pasyente ay nakakuha ng dekalidad na serbisyo anuman ang kanilang itsura. Hapon na noon at medyo maulan pa ng mga oras na yon. Habang nag-aayos si Lizelle ng mga medical supplies sa clinic, may kumatok sa kanyang opisina. Pumasok ang isang batang babae na panigurado ay nasa 10 taong gulang. Basang-basa ito sa ulan, tsaka bahagya na rin nanginginig ng mga oras na yon. Dok, tulungan niyo po ang lolo ko. Ayaw po siyang tanggapin sa malaking ospital sa kanto kasi wala raw po kaming pang down payment. Sabi po ng mga tao na nakausap ko, kayo raw po ang tumutulong sa mga katulad namin. Sad ng bata habang umiiyak.
Agad naman na tumayo si Lizelle, tsaka kumuha ng malinis na tuwalya para ibalot sa bata. Huwag kang mag-aalala. Nasaan ang lolo mo? Nandoon po siya sa labas. Nakahiga lang po sa kariton namin. Sagot ng bata. Hindi na nag-abalang kumuha ng payong si Lizelle. Tumakbo siya palabas sa ulan. Kasunod ay ang dalawa niyang nursing aides. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakahiga sa isang lumang kariton. Maputlang maputla na tsaka hirap na hirap nang huminga. Agad nilang binuhat ang matanda, papasok sa klinik para matingnan. At habang sinusuri ni Lizelle ang pasyente, hindi niya naiwasang magbalik tanaw sa dati. Nurse, ihanda niyong nebulizer tsaka kumuha kayo ng antibiotics. Mukhang may malalang pneumonia si Lolo. Tsaka pakidalhan na rin ng sopas ang bata. Mukhang kanina pa siya hindi kumakain. Utos ni Lizelle habang mabilis na kumikilos. Salamat po, Doc. Akala ko po, hahayaan niyo na lang kaming mamatay sa kalsada. Saad ng bata habang humihigop ng sabaw sa tabi ng kama ng kaniyang lolo. Hindi mangyayari yon hanggat nandito ako, sagot ni Lizelle. Gaya ng pinangako ni Lizelle, naging hands-on siya sa lahat. Umaasa kasi siya na kahit ganoong paraan lang, magagawa niya makabawi sa lahat ng naging pagkukulang niya. Kahit wala na si Flor para masaksihan lahat ng yon, alam niya sa sarili niyang matutuwa ito. Lalo na ngayong, isa sa mga pangakong binitawan niya rito, isa itong medical clinic sa lahat ng mga natupad at masaya siya roon. Dok, kising na po si Lolo. Kumakain na po siya ng tinapay. Agad na pumunta si Lizelle sa ward tsaka nakita ang matanda na nakaupo na at may kulay na rin ng pisngi. Salamat po, Dok. Kayo po palang sinasabi ng apo ko na anghel. Totoo nga po. Napakabuti ninyo. Saad ng matanda. Wala po yun, Lolo. Magpalakas po kayo para makapaglaro po kayo ng apo ninyo. Sagot ni Lizelle bago ngumiti sa matanda. Hindi man naging maganda ang muli nilang pagkikita ni Flor noon, kahit na papaano ay nakabawi rin naman si Lizelle. Alam niyang naging masaya siya, pero sa kabila ng lahat ng mga maling nagawa niya, isa lang ay maipapangako niya. At iyon ay ang magbago at ituloy kung ano man ang nasimula ni Teacher Flor noon. At iyon nga ay ang maging mabuting tao sa kapwa mo. At doon na nga po nagtatapos ang kwento ni Lizelle ngayong gabi. Napakaganda po ng aral, no, mga ka-Ate Jane, na maging mabuti tayo sa kapwa natin sa lahat ng pagkakataon kung maaari. Alam niyo yung kabutihan na binigay ni Flora, ni Teacher Flora, naging malaking impact nun kay Lizelle. At eventually, doon sa story natin, na-share yun ni Lizelle sa marami pang tao. Ikaw ka, Ate Jane, meron ka bang maalala na tao na gumawa ng kabutihan din sa'yo? Comment mo naman sa baba para mabasa ko at ma-share din sa mga viewers ng Ate Jane channel. Muli, maraming salamat sa pagsama sa akin today and don't forget to share kindness and love all the time. Until next time, mga ka-Ate Jane, God bless everyone. Bye-bye!